Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:45 ng umaga, araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sexual immorality. Yan po ang topic ko ngayon na ipinangako ko nung isang araw. At iugnay natin ito kay Yossi Cabral. Opo, kasi may umuugong na balita na nai-involve siya, hindi ba? Diyan sa sexual immorality kay Yap ata o doon kay Sanchez. Opo, nakasamahan niya doon sa PICE, doon sa Philippine Institute of Civil Engineer. Ayan po society ang alam ko yan dati, puro society yan spice yan Society of Philippine Institute of Civil Engineer. Naging presidente siya doon. At yun atang si Sanchez ay ganun din, mataas din ang katungkulan doon sa inuugnay. At kontraktor ata yun. Ay ito naman si Congressman Yap ay congressman naman ito sa Benguet. Ayan po Ngayon ay hindi po natin i-confirm o hindi po natin siya huhusgahan. Ang tatalakayin ko lang dito ay ano ba ang mangyayari kung ang tao ay na-involve sa ganyan. Yan po. At galing po sa Biblia ito na maraming hindi naiintindihan ito. Opo. Kaya nga po ako ay sisikapin ko na ipaliwanag. Opo. Ano ba yung sexual immorality? Ay nasisira po lahat Pati decision making. Magnanakaw po yan Yan po diretsahan na po tayo. At yan ang nangyari kay Pantaleon Alvarez, hindi ba? Nagpagawa ng mansion over the hilltop. At dahil ibinigay doon sa beauty queen ata ng Cebu. Beauty contestant, hindi ba? Sabi nung anak, yung anak ng panganay na lalaki. Ibinahay dyan. Ay, yan po ang nangyayari talaga na hindi natin alam. Akala lang natin ay normal lang yan. Akala lang natin hindi nasisira ang buhay. Hindi nasisira ang decision making, mga plano. At yan nga, pati ang buhay, hindi ba? Kikitilin ang buhay. Hindi ba? O kaya pwedeng pumatay ang mga ganyan. Yan mga taong ganyan na nai-involve sa ganyan, pwede pong pumatay yan. May narinig ako na matanda nung bata pa ako. Bata pa ako sinabi niya sa akin, ay boy, sabi niya, matanda na yon, ay siguro alam niya paano ma-involve dyan. Yan mga ganyang tao kanya, hindi natatakot pumatayan. Bakit ka, Kuchong? Ay ipinaliwanag niya, ay gumagawa na nga ng kasalanan, matatapang yan, sabing ganun. Matatapang yan, boy, sabi niya. Huwag kang makihalubilo dyan, matatapang yan. Nung inobserbahan ko nga, lahat ng gumagawa na ganyan, abay nagnanakaw ganyan o kayang pumatay talaga. Ayan po pero Biblia po, huwag na po tayong kumuha sa mga sinasabi ng mga tao na naobserbahan nila. Punta po tayo sa Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kung sakali man natotoo na ito si Yossi Cabral ay na-involved sa sexual immorality. Ayan po ay lahat yan, sira yan. Opo. At isa pa, bakit ko naisipan na i-discuss ito? Kasi nung narinig ko yung salita ng asawa, nung unang-una, walang emosyon po Wala Kaya, malamang totoo. Yun lang po ang pinagkuhanan ko. At saka, ang mga tao kasi na nai-involve dyan sa malalaking pera, ganyan kay Harry Roque. Ang susunod po na mangyayari dyan, kasi nga ang tao po ay natural na masama. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Mali po yung sinasabi ng mga psychology book na ang tao ay mabait. Hindi po. Ang sinasabi po ng Biblia, ang tao ay naging alipin ng kasalanan o alipin ng kasalanan.
Kaya nga, man commit sin because man is slave of sin. Iyan po ang pinapangatawanan ko dito. Ngayon, tingnan natin si Harry Roque, hindi ba? Si Harry Roque, hindi ba? Lahat ng mga inaapi, siya ang kinukuhang abogado. Human rights, kuwan nga yan lawyer po Hindi ba? Aywan ko lang kung nagbubuluntad siya para sumikat, hindi ba? Nagpapasikat siguro. Siya ang human rights lawyer. Ay nung nagkapira. Hindi ba? Nung nagkapira, ano ang ginawa niya? Nagbahay ng isang Supra international contestant. Hindi ba? Supra, hindi ba? Contestant. Ibinahay. Diyan sa Angeles. Ayan po At kaya nga maraming pira. Adi, gagawa ng kalukuhan yan. At kung gumawa ng kalukuhan, ay ayan na nga. Naiiba na ang mga deklarasyon niya. Matapang na, hindi ba? Matapang na. Ididimanda niya lahat ayan po, ididimanda niya ang lahat ng mga naninira sa kanya. Ay paano ka magdemanda na nagtatago ka dyan sa ibang bansa? Yan po example lang natin yan. Ngayon, ay ulitin ko lang hindi para husgahan, para bigyan lang babala o paalalahanan yung mga taong ganyan o yung nagbabalak na gumawa niyan. Pero nga, mahirap iwasan yan kasi nga alipin nga ng kasalanan Alipin Alipin Siyempre, susunod ka doon sa sino ang amo mo? Ay ang amo niyan, yung mga sexual immorality, ang amo niyan ay diablo. Hindi ba? Doon ka susunod. Yan po ang pinapaliwanag ng Biblia. Huwag po kayong maniwala dyan sa mga psychology book na ang tao ay natural na mabuti. Hindi po. Hindi po. Ang tao po ay prone sa ganyan. Kaya lang kung walang pira, hindi papasok dyan. Kung walang pagkakataon, hindi ba? Halimbawa, yung pira na andun na sa kanya, sa drawer niya, ay tatanggapin na niya yan. Ibinigay yung 50 million, ay tatanggapin na niya yan, Kung may pagkakataon o may mga, yung nga opportunity, ayan po, katulad ng ganyan, kung maraming pira, ay limpak-limpak po na pira ang involved po dyan Dyan sa flood control project na yan Kaya, kung maraming pira, ay yan ang kasunod, mga sexual immorality. Ayan po, kasi nga prone ang tao o alipin nga ng kasalanan. Sige, at ibigay na po natin ang mga Bible verse. At palagay ko, magtataka kayo 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee sexual immorality, ang sabi po ni Paul. Pero ito ay do not commit adultery. Yung sa 10 commandments po yan Pero dito, flee sexual immorality. Ay bakit? Bakit? Ayan po, every sin that man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Ayan po ang isinulat ni Paul. Lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao ay nadidisgrasya niya yung kapwa niya tao. Pero dito sa sexual immorality, ang nadidisgrasya niya o ang nasisira niya ay ang sarili niyang katawan. Yan po ang sinabi ni Paul. Hindi ba? Ulitin natin. Basahin natin. Flee sexual immorality, ang sabi ni Paul. Every sin that man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Ayan po. Kasi po, yung mga prostitute sa Corinthian, noong mga panahon na yan, umaatin po ng church. At yung iba naglilitsure pa. Nangangaral pa yung iba. Opo, yung mga
gumagawa ng sexual immorality, nangangaral pa sila, o member sila ng church, o nagbibigay pa sila sa church. At tinanong nila si Paul, Paul, sandali lang Paul, mga prostitute kami. Ha? Pero hindi kami nagnanakaw, sabi nila eh. Hindi kami pumapatay ng tao. Ha? Anong kasalanan namin? O sabi nila eh, hindi ba? Anong kasalanan namin? Ay sinagot sila ni Paul, every sin that man commits is to their neighbor body. Magnakaw ka ng mangga o langgrab ka ng lupa, ay sinasalanta mo yung kapitbahay mo. Pero itong sexual immorality, sabi niya, you are destroying your own body. Ayan po ang sinabi ni Paul sa kanila. Kasi nga tinanong nila si Paul, anong kasalanan namin, Paul? Hindi naman kami pumapatay, hindi kami nananakit, hindi kami nagnanakaw. Naghahanap buhay nga sila eh. Hindi ba? Pero lahat yan, sakop yan, kahit na yung hindi mga prostitute, lahat po yan. Okay, second verse. 1 John 2, verse 16. Pero ang una po dito ay, do not love the world or the things of the world. For all that is in the world, ito na nga for all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Or but from the world, ang nakalagay dito, Ulitin lang natin, ang sabi po ni John, sa 1 John chapter 2, verse 16, pero mayroon pa itong una, hindi ko lang naisulat, do not love the world or the things of the world, sabi niya. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. The love of the Father is not in him. Kung minamahal mo ang mga salapi, ayan po, o kaya ito, lust of the flesh, o yung pride of life, pag yan ang nangunguna sa iyo, the love of the Father is not in him. Yung po ang sinasabi ni John. For all, ito na ngayon, for all that is in the world, the desire of the flesh, ayan nga, hindi ba? Sexual immorality po yan eh. The desire of the eyes, yung magagandang bahay, hindi ba? O yan mga kayamanan, mga ginto, the desire of the eyes po yan eh. Yung isa, the desire of the flesh, yung sexual immorality. At saka yung pride of life, masyadong mataas, mapagmataas, hindi ba? Ako ang masusunod dito. Ha? Walang batas-batas sa akin. Yan po eh. Walang batas. Ha? At yan nga ang sinasabi noon ni Rodrigo Roa Duterte. Walang batas-batas. Hindi ba? Ikulong yan. Hindi ba? Gawan ng kaso yan. Ayan po, hindi ba? Kasi nga walang batas-batas eh sa isang diktador o isang, yan nga, the pride of life. Yan po is not from the Father but from the world. Ayan po Proverbs 6:32, he who commits adultery lacks judgment. Whoever does so destroy himself. Nakalagay po yan sa Proverbs. At ang sumulat po niyan ay si Solomon. Na naniniwala ako dyan. He who commits adultery lacks judgment. Whoever does so destroy himself. Dinidestroy ang self. Sa Old Testament yan. Sinabi ng ganyan. Pero ito po. Pumili po ako ng dalawa na hindi pa masyadong hindi pa masyadong, itataas ko lang po hindi pa masyadong mabigat ito. Pero baka kung basahin ko yung mabigat ay mamamangha kayo. At dalawa lang ito. Marami nakasulat na ganito, pero hindi pa masyado ito ang mabigat.
Romans 1 verse 24. Wherefore, God also gave them up to uncleanliness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Yan po nakasulat. Ang ibig pong sabihin yan, sila ay ipinagkaloob na ng Panginoon sa dyablo. Naintindihan nyo ba yan? Yung nagpa-practice yan? Kaya wala na tayong aasahan dyan. Wala na. Kung sila ay nag-practice yan, o pinagmamalaki pa nila, wala na tayong aasahan dyan. Talagang magnanakaw yan. Hindi ba? Ay, ayan o. Wherefore, pag sinabing wherefore, therefore po yan na mayroon siyang isinusulat nung una, pero ang tinatalakay dyan ay sexual immorality. Lahat po yan. Pati yung ganong kay Harry Roque na kumukuha ng supra-international, hindi ba? Sexual immorality po din yun. Therefore, ang sabi ni Paul, ay God gave them up. Hindi ba? Nag-surrender na ang Diyos sa kanila. Pinabayaan na sila to uncleanliness. Ay ano ba yung uncleanliness? Ay gawain po ng dyablo yan Hindi ba? Through the lust of their own hearts. Ayan, pinagkaloob na dun. Sige. Sige lang. Hindi ba? Na itinatatwa naman, ay simple, itatatwa po yan, Ay kasi nga, ganyan po ang trabaho ng dyablo, Magsisinungaling, walang ganyan. Hindi namin ginagawa yan. Ay pero nga, ay kitang-kita po sa mga aksyon. Hindi ba? Give them up to uncleanliness through the lust of their hearts. Continuous po yan to dishonor their own bodies between themselves. Ayan, dino-dishonor nga Wala nang kwanyan, wala nang yung disiplina, wala nang hiya. Wala nang hiya. To dishonor their own bodies between themselves. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba kayo magtataka dyan? God gave them up. At ito pa, isa, Ephesians 14, para patunayan natin na ay ibinigay na nga sila Ano pa magagawa nila? Hindi ba? Sa dyablo Ano pa ang pag-asa niyan? Hindi ba? Kung pinabayaan na sila. Hindi ba? Kayo po ang tanungin ko, kung ang Diyos ay pinabayaan na sila, ibinigay na sila sa ganyang hangarin. Hindi ba? Wala na Magsisinungaling na lang yan o itatatwa o kaya ay gagawa ng ayun nga si Pantaleon Arbalis nagkumplin na yung anak niyang panganay na lalaki o isinuplong. Hindi ba? Ayan nga Because God gave them up. Ephesians 4:19, having lost all senses of shame. Ayan po Wala na ngang senses yan Wala na. Papatay nga ng tao yan O kaya magpapakamatay yan. O kaya ay kukuha ng kadamay na yan. Yan mga ganyan. Opo. Tingnan nyo po si ilang araw bago siya dakpin. Hindi ba? Si Duterte. Ilang araw bago siya dakpin. Kung hindi ako nagkamali, 2 to 3 days. Ang sabi niya doon sa Hong Kong, baka makabuntis siya. Ay, tignan mo yun. Ay, dadakpin na siya. Bukas makalawa, dadakpin na siya. Ano yung sinasabi niya? Kung magtatagal siya sa Hong Kong, baka makabuntis siya ng mga, ayun na nga, hindi ba? Nagbago ba? Hindi nga Kaya, kasi nga ay, God gave them up. Ito na, having lost all senses and shame. Pinagmamalaki pa niya yun At nakasulat po yan sa Biblia. Ipinagmamalaki pa nila ang dapat sa kanila ay kahihiyan. Kasi ang Diyos nila ay pera. Ayan po hindi ba? Hindi. Their God is their belly.
yun ang Diyos nila, ay i-consider yan na pera kasi laman ng tiyan po eh. O, pagkain eh, hindi ba? O, kung saan sila makakakuha ng ganansya o ng pagkain o ng pera, yun ang Diyos nila. At ang sinasabi sa Biblia, their God is their belly. O, their glory is their shame. Yun nga, pinagmamalaki nga nila eh, na makakabuntis pa siya. Palakpakan naman ng mga tao, ay simple, ay mga abunguyong niya yun eh, hindi ba? Pero sa mga tao na nakakaintindi, sa mga tao na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, ay ayaw yung ganun kasi nga eh, lumalaki ang opportunity na gagayahin eh. Having lost all senses and shame, they have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with a craving for more. Ayan, craving for more eh. Kaya yung kinukuha ni Duterte na palalayain siya, ay pag pinalaya yan, ay craving for more yan Ganun lang po yan. Hindi ba? O ngayon, ako, hindi ko hinuhusgahan ang mga ganyan. Pero sinasabi ko lang dito, ano po ang ginawa ng Diyos sa kanila? God gave them up. Kaya wala na tayong asahan dyan. Anong pang-aasahan natin dyan sa kanila? Hindi ba? Ayan, papatay ng tao yan. At yan nga ang lumalabas ngayon. Baka iba yung inihulog doon. Baka patay na yon. O ang pinakamasama, buhay na tao, hinuli nila at pinatay nila. Ayan po, hindi ba? Kasi nga, God gave them up. Hindi ba? Sa mga kawalanghiyaan, o yung mga ang cleanliness, o ano yan, kaya nila talaga yan. Hindi ba? Pero ako, mas naniniwala ako ngayon na baka pumunta na ng ibang bansa yan. Yan si Cabral. Pumunta na yan. At yun nga, pinalabas na namatay na. Ayan po. Hindi ba? Ang dami pong ganyan sa istorya, hindi ba? Ang dami pong ganyan. Kahit na doon sa Odyssey, hindi ba? Yung sa Odyssey na mayroong hari na natalo sa Sagira. Bumalik siya nag-anyo siyang pulubi Pero nakita siya nung aso niya, aywan ko kung 15 years ago o 20 years ago, nakita siya nung aso niya, ay dilaan siya. Ayan po at doon siya nakilala na siya yung hari. Hindi ba? Ang dami pong ganyan. Ayun si Mary Ann Maslog, hindi ba? Hindi ba? Na book scandal. Pumunta ng Amerika, ay kunyari namatay, pero ay nahuli din siya, hindi ba? Ganun lang po yan sige po at hanggang dito na lang po at ang pinapaliwanag ko lang dito, kung ang isang tao ay na-involve na dyan, sira na po lahat yan. Abak mo ay magpapatayo ka ng bahay doon sa kabit mo, hindi ba? O bibili ka ng mga ari-arian para ibigay lang doon sa binabahay mo, hindi ba? Ay hunos, hindi ba? Hunos, kung yung binabahay mo naman ay mayroon naman siyang nakupo, hindi ba? Cycle lang po yan. Hindi ba? At yan ang sinasabi ni Solomon. Hindi ba? Yan ang sinasabi. At lalo na dito sa New Testament, ay baka kung bibigyan ko pa kayo ng ibang verse ay mas mamamangha kayo. Hindi ba? Ayan, dalawa na lang muna. Hindi ba? Para maintindihan natin. Sige po, at dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.